Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Oh Lord! My God, hallelujah. You deserve all the praise and all the worship in this church. Oh God, creator of heaven and earth, the Alpha, the Omega, the first and the last, the centerpiece of this creation, the risen Lamb of God who takes away the sins of this world. Hosanna to the highest. O Lord, O Jesus Christ, the name above all names, for your name is written above, below, and on the earth, for none can compare to your marvelous name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Your goodness is running after us. Your goodness is running after us. And may each and everyone listen. And may each and everyone dwell into your presence, O Lord. Hallelujah. Lord, kung meron man sa oras na to, Lord, na nagdadalawang isip, Lord, sa mga ipagagawa mo sa kanila, I rebuke it in Jesus' name. Kung meron man dito, Panginoon, yung isip na ang personal nilang pagkatao ay nasa church, pero ang isip nila ay nasa labas, I rebuke it in Jesus' name. Satan, you have no right to the people who are in here, who will listen to God's word, who will listen to what you want them to do, Panginoon. Because it is not our will, but let your will always be done in our life. Lord, tinatanggal din namin ang bawat panggugulo, Panginoon. Lord, yung mga bata, Lord, na magpapaakay sa CR, Lord, yung mga batang nangungulit, I rebuke it in Jesus' name. At patuloy, Panginoon, na makakapakinig po kami ng tama, O God. At Lord, sa oras na to, Father, I pray, O God, na meron man kaming ginawang mali kahapon nung isang araw at ngayon. Lord, patawarin mo kami. Because we can never accept the fact and the truth that will lay in front of us, Panginoon, kung hindi kami malinis sa harapan mo. Hallelujah. Kaya Lord, salamat, O Diyos. I want to say thank you for everything. Everything that will happen in our life. From now on, Panginoon, we will focus more unto you. We give all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, kalma lang tayo. Kalma din ako. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning na nasa kaliwa ko. Good morning sa mga nasa kanan ko. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga, Panginoong Diyos. At naniniwala ako na kasama natin ang ating Panginoon ngayon. Alam ko na mayroon kayo sige, masaya-masaya pa tayo lahat. Baka mayroon tayong mga kapatirang namimiss. And I pray na patuloy tayong magsumiksik po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po natin nung huling pinag-aaralan natin, it is all about the... Nako, parang hindi pa alam ng lahat. Dito muna tayo sa kaliwa, All about the... All about the... Next question, memorize na po ba natin? Vision. Memorize na po ba natin? I-plug nga natin. Nandiyan ba Kuya Andre? Meron po yung English at saka Tagalog. Pero kung sa mga hindi po nakakalam, ang English po natin po ay nasa taas. To be responsible, self-reliant, and God-empowered church that will develop faithful and committed Christian and have fervent churches all over the Philippines. Sige, pakita natin. Nakikita nyo naman sa unahan yung English, nandiyan na, Thank you. Kasi it's been 4 weeks na po, 4 weeks na ba, 5 weeks? 4 weeks na po. It's been 4 weeks na po natin pinag-aaralan to. And mula pa po nung unang-una, in-encourage ko na po kayo na i-memorize nyo to. Kasi hindi po natin mapangahawakan yung vision natin, kapatid.
Unang-una kung hindi po natin memoryado yan. Pangalawa, kung pupunta lang tayo sa church, hindi para makinig, kundi para mag-attendance lang. Marami po tayong mga nakakasama, pupunta lang po sila dito para masabing nag-church ako. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, ang pagpunta po natin sa simbahan po, wala pong malas at swerte yan. Hindi porket nag-church ka, pagpapalain ka next week. Hindi po ganun. Kaya ako mag-church para yung negosyo ko. Pwede, in some aspects, pero wag po natin sanang gawin parang ritual ang simbahang ito dahil ang pagsisimba po natin sa Diyos ay hindi po natin ito ginagawa para tayo po'y pagpalain, kundi ginagawa po natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Sana clear po tayong lahat dyan. Amen? Kasi naalala niyo yung tag dito? Yung simbang gabi? Why do they finish simbang gabi? Diba? Para pwede mag-wish. Sino dito nakatapos ng simbang gabi? May nakatapos na ba? Natapos? Nung mga binata talaga pa. So that's year 19... Matagal-tagal na, di ba? Pero sa totoo lang, when we attended the church, we are not listening to the preaching. Hindi tayo nakikinig sa preaching ng pare. Di ba? Inano natin is matapos natin yung dedikasyon natin sa pagpunta para makapag-wish tayo. Ang goal natin is not for us to serve God, but for us to finish and make a wish. Lahat tayo dito naniniwala sa wish. How I wish. Diba? Parang genie. Pero mga kapatid, sa totoo po, ang ating Panginoon, hindi po kayo pwede humingi ng wish sa Panginoon. Because you will do prayer po pagdating sa ating Panginoon. Pag sinagot ng Diyos ang ninanais mo, sasagutin niya yan, full package. At pag sinabi natin full package, you should be ready sa kaakibat ng package na yan. Amen? Kunwari mag-pray si Kuya Harvey, Panginoon, pasado na po ako sa board exam ko, so dapat Lord yung next kong trabaho ganito, hindi ko po isasaalang-alang yung linggo, kasi yung linggo ito sa'yo. Yung package noon is, sabi niya, Harv, madadagdagan ka ng 5,000 pagka mag-church, pagka hindi gagawa na parang ni Harvey yan na hindi magagalaw ang linggo. Because Sunday for us is not a lucky Sunday, but it is a holy Sunday. Amen po. At sabi nga po dito, ano po sa English? To be? O, sa mga gustong Tagalog, may nag-request sa akin nito eh. Itatago ko na lang siya sa pangalang Jenny. Di ba naalala mo, sinend ko sa'yo? O, di ba? Ni-request mo sa akin yun. Ito yung Tagalog niya. Isang responsableng bigyan ko kayo kahit mga 3 minutes. Sige, basahin nyo lang po. Kailangan natin ma-memorize. English o kaya kung anong gusto nyo, English o Tagalog. Hindi ko lang po kasi kaya i-translate sa Bisaya. Ang alam ko na sa Bisaya, lawas. Dako ang lawas, mga ganun lang ang alam ko eh. Yung kasi sinasabi sa akin. Sige, 3 minutes. 06, 09, sa 09. Oh, yan, meron pa may 3 minutes pa. To be responsible. Okay na? Nababasa po ba natin? Eh, hindi nababasa pala. Sige, picturean niyo para pwede niyo i-zoom. Basa mo, Sister Nerissa? Basa. Oh, yes, amen. Thank you, Lord. Sino po memorize na? Amen. Sige, face your katabi. Face your katabi. Yung katabi nyo. Mga kapatid, ako po isang pastor po . Sinasabi ko po sa inyo bilang isang pastor, harapin nyo po yung katabi nyo.
Sige po. Okay. Kailangan, ako po, sasabi ko sa'yo, kailangan po natin itong ma-memorize. Sige. Bigyan ko ulit kayo ng 2 minutes. Go. Sabihin mo sa katabi mo. Meron pa pong 2 minutes. May 2 minutes pa. Sige. Kahit man lang ito may uwi nyo sa bahay nyo. To be responsible. Memorize na, Ja? Go, memorize. Oh, last minute. Oh, last 10 seconds. Sige, go. Memorize pa, may oras pa. Kaya ako po kayo pinag-partner para matulungan mo yung nasa tabi mo kung hindi niya kaya mag-memorize. Okay. Sige, representative ng Youth Boys. Representative ng Youth Boys. Punta sa unahan. Representative ng Youth Boys. Oh. To be responsible, self-reliant, and God-empowered. And to be responsible and self-reliant, and God-empowered church that will develop faithful and committed Christians, and have fervent churches all over the Philippines. Anong grade yun? 1 to 10? Mga 7. 8. Sige, thank you, 8. Sa mga kababaihan naman, single na youth, huwag tayo magturo. Ikaw tatawagin ko. Oh, sige, sino? Ibig sabihin may youth, may mga nanay at may tatay din, ha? Yan, kasi To be responsible, To be responsible, God-reliant, and self-reliant and God-empowered church that will develop faithful and committed Christian and have fervent churches all over the Philippines. Tapakan natin si Ate Giselle. Anong grade ni Ate Giselle? 10. O, sabi 10. Pero yung nagsabi ng 10, ilan ba? 3? O, next, sa mga kananayan. Sa mga kananayan. Wala pa tayo sa Christmas party. Kaya wala pang prize to. Pag daw nag-memorize lahat daw, kailangan. Ano nga ba yung una? Sabi niya, ay nakikita ko. Sabi niya, to be responsible, self-reliant, and God-empowered church, that will develop faithful and committed Christian and have fervent
churches all over the Philippines. Amen, amen. Palakpakan naman natin. Next, sa mga pambato natin, sa mga tatay. Parang 1, 2, 3, 4 lang tayo nandito memorize ko yan. To be responsible. Ay, ba't ako? Ikaw na, Pastor Mark, piling ko ikaw itong babato nila eh. To be a responsible, self-reliant, and God-empowered church that will develop faithful and committed Christian and have fervent churches all over the Philippines. Amen. Ginagawa lang po natin siyang parang ganito kasi kailangan po talaga natin siyang ma-memorize. Because paulit-ulit po sasabihin natin mula sa sinabi ni Pastora Baby, sa sinabi ni Pastor Mark, sa sinabi ko, that lack of vision, people perish. Gusto ba nating mag-perish tayo? Ano ba perish sa Tagalog? Mapahamak. Dahil kung wala tayong vision o wala tayong pangitayang pinapakita ang Diyos, pwede po tayong mapahamak. Amen? So ngayon sa pinag-uusapan natin mula nung unang linggo, coming from last week that we come from prayer, and as we develop from prayer, we are now jumping into our vision. At mula po sa vision ito, nakita natin yung pagpapala coming from Pastor Mark, yung pagiging keeper natin, vision keeper natin, sabi ni Pastora Baby. At paano pa natin ma-share? Paano natin ma-share yung vision pagdating po natin sa mga sarili-sarili nating buhay? Pwede bang lumabas si Sister Nerissa? Makasalubong niya kunwari yung tricycle driver. Brad, to be responsible, hindi naman pwedeng ganun eh. Diba? To be responsible, self-reliant, God-empowered church that will develop faithful and committed Christian. Tama ako. And have fervent churches all over the Philippines. Hindi mo pwedeng sabihin yun. But we will share the vision coming from our title, sharing the vision through our testimony. Sino dito ang pumapabor dyan? Ang testimony mo, kapatid, ay isang malaking bagay at magiging isang malaking patunay na ang tinatahak ng iglesyang ito sa pangitaing ipinakita ng Diyos sa mga, pwede ba natin sabing mga forefathers natin, sa mga nauna sa ating mga manlilingkod dito, ay makikita po natin mga kapatid na tayo po ay nasa tamang landasin. In-explain natin ba natin dati yung responsible, yung self-reliant, God-empowered. At nakita na rin natin mga kapatid kung ano ang pagpapala ng Diyos na minsan, o hindi pala minsan, na madalas binabaliwala nating lahat. We don't care. I don't care, Lord, kung may pagpapala ka o wala kang pagpapala. Basta ang care ko lang is yung sarili ko. Ang kinikare ko lang, Panginoon, is magkapera ako. Ang kinikare ko lang, Panginoon, is magkaroon lang ng pagkain sa pagkain na namin. Tapos, I don't care about your vision in the church. Pero pag tinanong mo, Christian ka ba? Ang sagot nila, oo, Christian ako. Sometimes ang hirap-hirap mga kapatid. When you look on the church mga kapatid, especially, sabi ko nga, nagigilty ako pag hindi ako nakakasama na Saturday prayer circle, nakaka-burden lang na parang ang konti-konti yung nananalangin. Pero magpatawag ka na magbadala ng bigas dito at magbibigay ng bigas, imposibleng baka mga alas 4 pa lang may nakapila na. Bakit? Kasi all we want is for us to benefit. Hindi natin nakikita na ang vision ng church is magbe-benefit tayo. Anong magiging laman tiyan ko? Hindi natin na-recognize minsan na yung Diyos na nagbigay sa atin ng vision is yung Diyos na makapangyarihan. More than pa kay Brother Will yan, kay Kuya Willie, kay Kuya Will. Diba? Na magbibigay ng 10,000, 20,000. Mga kapatid, uulitin ko sa inyo, it's not always about the money. Narinig ko to kay Pastor Bong. Sabi nga niya, ang tao sobrang nahilig sa pera.
The sky is the limit nga daw, sabi niya eh. The sky is the limit. Pero nakikita natin, yung mga taong mapipera ngayon, sila itong medyo na ano, pero I'm not into the politics. Pero pinakikita ng Diyos sa atin ngayon, very, very visual in our eyes. Na yung mga perang yan, panandalian lang yan. I just want to share to you, bago ako magsimula, alam niyo ba, na dapat meron akong 2 flood control project. Ibibigay sa akin dapat ng kaibigan ko, si Bryce. Kaibigan ko siya. Kabash ko siya sa Lourdes. Bibigyan niya sa akin dapat yung 2. Pero hindi na natuloy kasi inantay ko muna siya mag-DE. Nung naging district engineer na siya, wala na siya. Bila siyang nawala. So sabi nga sa akin, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kasi hindi ka hinayaan ng Diyos mapunta sa isang sitwasyon na alanganin ka. Sabi nga ng asawa ko, ikaw lang naman makukulong, daddy. Hindi naman kami damay. May point ka. Diba? Sabi nga ni Tita Alma kahapon, araw-araw ko na namin dadalawin. Ha? Adobo, diba? O kaya yung ulam kagabi namin, yung buttered shrimp, napakasarap. It's not all about the money, mga kapatid. Sabi nga, you can buy the best bed sa SM, sa Mandawi Foams, you can buy the best na higaan. But you can never buy a good night's sleep. Amen. Lahat kayang bilhin ng pera. Pero yung bagay na nagsesentimiento sa'yo para magkaroon ka ng kapayapaan, ang Diyos lang ang makakapagbigay. Kaya tayo mga tao, we are fact na gagamitin ng Diyos and our testimony so that other people may look at us at pwede mong sabihin, tularan mo ako kapatid. I may be a sinner, pero pwede mo akong tularan. Bakit? Kasi ang nilalapitan ko ay walang iba, kundi ang Diyos lang. Amen? So wala po ako masyadong nilagay dito na parang mga notes. Gusto ko po makinig lang po kayo para full po yung pakikinig natin. Kung kayo po yung nagsiselfone, nagfi-Facebook, mamaya nyo na muna, ano yan. Sabi mo sa kausap mo, sister, makikinig muna lang ako ng message, saglit lang, balikan kita mamaya. Buksan natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 10, verse 25 to 37. Ito po ay isang magandang kwento. Ito po isang parabola. Ang magbabasa po ng English, sis kinauna. Ito ang Tagalog, sa inyo English. Okay, basahin muna natin yung English. Left, stand. Stand po tayo. Nasa left lang muna. Sa left lang muna. Ayan. O, basahin po na nasa left. 1, 2, 3, go. Jesus replied, a man going down from Jerusalem to Jericho and departed, leaving him half dead. Now, basa po tayo lahat mga kapatid. He went to him and bound up his wounds, pouring up oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. The next day,
saying, take care of him. Which of these three do you think proved to be a neighbor to a man who fell among the robbers? He said, you go and do likewise. Sige, salamat po. Makakaupo na po kayo. Sa Tagalog version naman po, ito naman kabilang side natin. Yan. Pakinggan natin mabuti ha. 1, 2, 3, go. Nilapitan niya ito. Pagkatapos, Amen, amen. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Nakita natin merong isang lawyer o isang dalubhasa sa kautusan. Ang technical na sinabi kasi dyan sa Bible, gusto niyang pahiyain si Jesus Christ. Alam niyo nung time ni Jesus Christ, lagi nila tinatanong si Jesus Christ, just to prove Jesus Christ is wrong. Pero dyan sila nagkakamali. Bakit? Kasi yung kausap nila, hindi normal na tao. Diyos din siya. So alam niya na yung pakay nila nun. Alam niyang gusto niya mapahiya. Kaya sinabi niya, ano ba yung dalawang greatest commandment? Love God and love your neighbor. So hindi niya na madadali si Jesus Christ sa love God. Kasi alam niya, sa mga teaching niya, ni Jesus Christ, nagbo-brought up talaga siya ng topic about sa God natin. Pero tinanong niya, sino ba yung neighbor natin? Coming from the dictionary, pag sinabi natin neighbor is, normally ang neighbor natin is, si Ate Maricel, yung nasa tapat. Ito, pinaka-neighbor natin sila Madam Cecil, yung nandito sila Kuya Ruben. Yan ang mga neighbor natin. But sabi niya, sino ba ang neighbor natin? So makikita natin dito mga kapatid, sa parabolang ito, para makita natin yung testimony ng lalaki, nung Samaritanong lalaki, pinakita niya ito sa pamamagitan ng isang kwento. When we talk about parable, ang parable po mga kapatid, ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang mga tauhan dito ay may mga certain characters na nakatago yung totoong meaning niya. So ngayon titignan natin kung sino-sino ba yung mga ito. May tatlong tao. Hindi pala tatlo.
4. Panglima yung sa in. Sino yung unang karakter natin? Sino yung unang karakter natin? Yung nagkikwento, si Jesus Christ. Pero sa mismong kwento, sino yung unang karakter natin? Yung lalaking binugbog. Ibig sabihin mga kapatid, when we talk about binugbog o nagulpe, sabi natin, this is a parable, so may underlying meaning yan. Diba? The devil comes to kill, steal, and destroy. And only the devil is the one planning it for us. Si Satanas, wala yung ibang plano kundi tayo patayin, pagnakawan, at manira. So yung mga robbers na yan, pwedeng sinasabi nilang, it's Satan beating up a certain man. Walang pinangalan eh. Amen? So yun na, so may dalawa na tayo. Sino yung tatlo ngayon na taong natitira? Una is yung Jewish priest. Diba? Yung Jewish priest, siya po yung unang tao na dumaan. Ano pong sabi dito? Sa verse 31, nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo nang makita ang taong nakahandusay. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Kaya magtatanong ka ngayon, since this is a parable, bakit kaya Jewish priest ang ginamit ng ating Panginoon? Kasi dito, sa first point natin, mga kapatid, sa Jewish priest is balik pa Kuya Andre, the excuse due to what we believe in. Minsan nag-excuse tayo dun sa mga maling paniniwala natin. Amen ba? Naalala ko may kausap ako na isang beses, namatayan sila. Sabi ko, so ba't hindi ka na nagmamanicure, nagpe-pedicure? Bawal kasing mag-manicure, pedicure pag may patay. Sabi ko, ano kaya mangyayari doon sa kuko? Mamamatay din? Diba? May mga paniniwala tayo minsan mga kapatid, na pinangangalagaan natin, na akala natin walang nawawala sa atin. Akala natin pag naniwala tayo sa pamahiin, walang nawawala sa atin. Akala natin sa mga sabi-sabi ng matatanda, na sa katotohanan lang, yung mga matandang naniniwala dyan, patay na rin sila. Na walang mawawala sa atin. Meron kapatid, nawawala yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Katulad po ng mga Jewish priests, ang mga Jewish priests po at that time, bakit po Jewish priest? Sabi kasi dito, the action is likely because a Jewish culture, contact with a dead body, could cause ritual impurity, and the priests were particularly concerned with the remaining ritual clean to serve in the temple. Pag tumulong sila sa isang taong patay na, o yung malapit na mamatay, nadudumihan sila. Nagkakaroon sila ng impurity, kaya hindi po sila pwedeng mag-serve sa ating Panginoon. Which is yun yung paniniwala nila. Titabig ako, no? Tissue. Yun minsan paniniwala nila, yung mga Jewish priest, na akala natin na mamalasin, yung mga Jewish priest at that time, sila yung mga taong, sila yung mga taong naniniwala na may ritual sila eh. Hindi ako pwedeng humawak sa taong yan kasi there are impurities na pwedeng mangyari sa akin. So yun yung excuse nila. Yun sa paniniwala nila. Ang tanong ko, bakit hindi ka nag-evangelize? Baka may paniniwala ka ding sablay. Amen ba? Baka may paniniwala ka sablay. Bakit natin pinag-uusapan tong vision na to, mga kapatid? Gusto ko mong sabihin sa inyo na ang mga kabataan po ay nagpaplano po ng isang evangelism sa Justice Cecilia Muñoz Palma. Hindi namin alam saan kami pepwesto, hindi namin alam paano kami gagalaw, pero gagawin namin kung anong gustong ipagawa ng Panginoon. At hindi kami magiging katulad ng Jewish priest na meron kami mga pamahiin. O Pastor Mark, wag ka magsusot ng dilaw. Ba't pas nakadilaw ka kagabi? Para kang itlog kagabi na nilagyan ng ketchup. Diba?
Joanne, wag ang kanta mo dapat puro mas solemn lang. Naalala ko nga dati nung mahal na araw, kumakanta ako ng Shout for Joy, pinagalitan ako. Ba't daw kumakanta ng Shout for Joy, patay daw ang Diyos. Baka meron pa tayong mga ganyan mga bagay, mga kapatid. Tandaan mo, sa sarili mo, ikaw ay Kristiyano na. Sabihin mo, Kristiyano ako. Hindi na ako naniniwala sa mga pamahiin ng Pilipinas. Amen ba? Kasi kung naniniwala pa rin tayong bawal magwalis sa gabi, di ba? Ang dami natin pamahiin. Kaya katulad ng Jewish priest, hindi siya tumulong sa neighbor niya kasi meron siyang iniisip na magiging impure siya. Ano naman ang koneksyon ng pagiging impure nung ginulpe sa pagtulong mo sa kanya? That is what they believe in. Yun yung nasa isip nila. Kaya hindi sila makatulong. Bakit? Kasi may pamahiin sila. Kaya kapatid, kung ikaw sa oras na to, meron kang pamahiin, ano ba sa Ilocano ang pamahiin? Wala. Marami. O sa Bisaya, anong pamahiin? Marami. Wala akong naiintindihan. Di ba? Kung meron man kayong pamahiin sa bahay ninyo, wakasan nyo na yan. Because hindi po ito magsishare ng vision natin for us to be a committed Christian dahil sa mga paniniwalang yan. We want to be committed, then we only be faithful to our Lord Jesus Christ. Plain and simple. Wala na pong special arithmetic dyan. Kung gusto natin matupad yung vision natin at gusto natin maging vision goers, vision keepers, kailangan po nating mag-focus, hindi po sa paniniwala natin, kundi tayo po ay mag-focus sa pananampalataya natin. Faith can move mountains. Faith can rise people from the dead. Faith can heal people. It is not our power. It is the power of our Lord Jesus Christ. Amen ba? Hindi ba deserve ng Diyos ang palakpak? Kaya kapatid ko, sa oras na to, isa ka pa sa mga Kristiyanong naniniwala sa mga pamahiin, humingi ka na ng sorry sa Lord. Because it will not give you an excuse not to take care of your neighbor. Number 2, more blessing will flow. Yan yung mga paniniwala natin eh. Pumunta ako sa church para hindi ako malasin. Para yung negosyo ko maging okay. Para yung pabango maging mas mabango pa. Di ba? Or pagka pumunta ako sa church, kasi normally nung pumunta ako sa church, na-promote ako. Nung hindi ako na-promote, hindi ako pumunta sa church. Ginagawa na nating cycle. Natatawa nga ako doon sa iba na naniniwala pa sa charms and crystals. Alam niyo charms and crystals, yung mga bracelet. Kristiyano ka ng naturingan, naniniwala ka pa sa charms. Ako, isa lang ang charm ko. Nag-iisa lang, si Charmaine. Di ba? Nag-iisa lang ang charm ko, si Charmaine. Kaya kasi sabi ko, huwag na tayo maniwala sa ganyan. Yung kita mo yung merong, alam niyo ba yung mga dapat aware tayo sa mga sinusot. Sa Eko nga, pinagsabihan ko ano ba yan ko? Yung bracelet mo, rosaryo pa. Di, rosaryo. May cross nga eh. Sige, tignan mo. Meron yan 3 at may 10. Tapos sinilip niya, ano? Hindi, ano na to, display lang to, di. Hindi natin alam bakit we are not aware. Dapat aware tayo mga kapatid. We don't believe in rituals, we believe in faith. We don't believe in supernatural superstitious belief, but we believe to our supernatural God. Kaya wala na tayong dapat pampaswerte. Baka pagpasok ko po sa inyo, saan ko kukuhain, Sister Glo, saan ko kukuhain? Doon sa ilalim ng jade, nakapatong doon. Dapat bata ang maglalagay doon, ha? Kasi yung hinilot ko. Naalala ko dati nagpahilot sila doon, ikaw magpapatong. Wala tayo dapat pamahiin.
Wala. Zero, nada, wala. Wala. Kaya yung sa mga hagdan, pagawa kayong bahay, oro, plata, mata, dapat daw hindi ka matatapat sa tree. Kasi oro means gold, plata means silver, oro, plata, mata. Mata means death. Kaya dapat pag nagbilang ka ng hagdan, oro, plata, mata. Dapat hindi siya tatapat sa mata. Kasi matatamaan ka daw talaga. Kaya dapat sa oro at plata ka lang. Pinto. Di ba? Kaya tayo bilang mga tao, at as we live according to our testimonies, dapat nakikita ng maraming tao na wala tayong pamahiin. Kasi ang gusto ng Diyos ay gusto ng Diyos. At kung ninais ng Diyos, yan ang nais ng Diyos. Wala tayong pwedeng gawin kundi manalangin at manalangin at manalangin at manalangin. Kaya dapat hindi tayo maging katulad ng Jewish priest. Katulad ng pangalawa. Yung pangalawang karakter natin is yung Levites. Alam niyo ba ang mga Levites, mga kapatid, sila po isang lahi. Saan po yun? Sila po isang lahi ng mga Levita na sila po yung normally mga leaders. Sila yung mga sa kanila nag-o-offer ng tithes and offering. Tama ba ako? Tithes and offering sa Levites, ino-offer yan eh. Ngayon, sabi ng Levites sa verse 32, sorry Andrea, palipat-lipat. Verse 32, sabi niya, dumaan din ang isang Levita. Hindi po Nobita yan, ang Levita. Ngunit na makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Bakit ngayon gumamit naman ng Panginoong Hesukristo ng Levita? Ang mga Levita po at that time shows power. Especially sa church, it shows power. He's passing the injured man by a significant because it is the highlight of religious leaders. Hindi ko siya pwedeng tulungan kasi leader ako. Bakit ako makikipag-usap sa inyo? Pastor ako. Wow, choosy mo, pastor ha? Bakit ako kakain ng laing kung pastor ako? Kasi masarap. Diba? Hindi ako pwedeng makibagay sa inyo dahil leader ako. Kita mo si Pastor Mark, bakit may upuan niya sa taas? Nakasalamin niya, ganun. Bulturi. Si Pastora Baby na sa kabilang side. Yan ang ini-imply ng mga Levites. Hindi sila pwedeng tumulong kasi sila itong matataas. Pero how they can show their testimony if yung excuses nila is because of their position? Hindi ko kayo pwedeng kausapin, leader ako. Hindi natin pwedeng pag-usapan yung tungkol sa boyfriend ni Leia dahil leader ako. Kunwari lang, Leia. Kinabahan si Leia. Namutla. Diba? Hindi ganun. Hindi natin pwedeng may pakita sa iba na tayo, ang testimony natin ay nasa ating Panginoon kung tayo ay very conscious sa mga titulo natin. Kaya nga, kami paulit-ulit, tawagin niyo akong Kuya Chess. Pag matanda kayo sa akin, tawagin niyo akong Frances. Tawagin niyo, kahit walang pastor, okay lang po sa akin. Wala po akong magagawa dyan. Because I don't care about my position. Yung position ko sa Diyos, ang minamatter ko. Na, Lord, nasa na ba ako? Kasi may mga ibang pastor, hindi lang malagyan ng PS yung unahan ng pangalan nila, nagwawala na sila. Hindi lang matawag na bishop, nagwawala na sila. Is that your position, kapatid? Kung ikaw man ay pinapangarap mo maging pastor o pastora, wag po tayong magpakain sa 3 letra. Rev, PS, PTR. Diba? For as long as you are doing God's work, you are more than those people claiming their title. Kaya pwede nyo sabihin, mas mainam pa ako. Kasi ako nag-evangelize ako. Nag-share ako. And how can I share other people the goodness of God? I need my testimony. At kanina ako pwede mag-testimony sa mga pastor. Ano, kailan Pastor Dave? Pumunta lang kailan Pastor Dave, sa kanya lang ako mag-aalaga.
kila Doc Jerry. Hindi ganun. Pastors are also servants. Just like you. You are servants of God. We as well as servants. Ang pinagkaiba natin mga kapatid, magkaiba lang tayo ng trabaho. Kung ang trabaho ni Sister Alma po dito ay mag-ayos, ang trabaho ko dito ay mag-preach, hindi ako nag-aaral ng Bible, siya panayalinin siya dito, mas mapalad pa si Sister Alma. Naintindihan ninyo? Kung ang trabaho dito ni Eko ay mag-ayos ng upuan, at ang trabaho ni Pastor Mike ay mag-assign ng Bible study leaders at yung pag-aaralan sa Bible study, at hindi ginagawa ni Pastor Mark yung trabaho niya, pero hindi naman. Mas mabuti pang yung ginagawa ni Eko na nag-aayos ng upuan. There is no hierarchy in this church. And no one can judge a hierarchy rather than our Lord. Na yung tatandaan nyo. Kami nasa unahan lang kami kasi ayaw nyo maupo sa unahan. Pero kung kayo naunahan nyo kami sa unahan, siya hindi kami maupo sa upuan nyo. O baka maglagay na lang kami ng upuan sa unahan ninyo. Kasi gusto namin nasa unahan. Why? Kasi ang blessing nasa unahan dyan, kapatid. Kaya pinamapalad dito si Jared. Grabe si Angel, grabe tawa ni Angel. Kasi si Jared yung pinakakasalo. Nasasalo niya yung mga radioactive ng computer. Siya yung pinamapalad dito. Kaya sa pansinin nyo, may napost na sa Facebook eh. Church, ang laki ng church. Lahat ng tao nasa likod. Walang gusto pumunta sa unahan. Kaya nga ang pastor naliligo eh. Para wala kaming baktol. Hindi lang ho kami nagsisipilyo ng Monday to Saturday, pero Sunday nagtututbrush naman ako. Nagsisipilyo pa. Sa'yo kung ano natutunan yun eh. Na-joke lang. Di ba? Paano kaya kung ganito gawin ko? Walang tao dito sa unahan, pumunta kaya ako dito sa likod, dito ako mag-preach. Di ba? Dito ako sa likod mag-preach. Di ba? Dito ako mag-preach. Ngayon, sino ngayon na nasa unahan? Di ba? Amen? Kasi nakikita natin mga kapatid, it's not, hindi ganun eh. We should be like not like Levites, but we should be a Christian offering the purest love that we can. Ako ba, ang tanong niyo ba pag mag-evangelize tayo dito, ako ba para mag-evangelize? Trabaho ko ba talaga mag-evangelize? Tanong ko sa inyo, sino dito ang hindi trabaho mag-evangelize? Itaas ang kamay. Taas mo ang kamay. Sino yung mga hindi po nila trabaho mag-evangelize? Mag-share ng gospel. Walang nagtataas ng kamay. Kasi alam ninyo na minandate ng Diyos for us to go ye and make disciples of all nations. Hindi niya sinabi sa mga apostoles lang yan. Sinabi niya yan sa lahat ng mga disipulo niya. Kasi alam niya gaano ka-importante yung pag-share ng gospel. Ganon po ka-importante ang pag-share ng gospel. Kaya naniniwala ako mga kapatid, paglabas namin sa Justice, kahit hindi kayo sumama, ipinagpe-pray nyo kami habang nandun kami. Kasama namin kayo. Magkaiba lang tayo ng trabaho. Sabi nga ni Pastor Mark, nawa. Anong oras bang alis nyo dyan? Alis kami dito ng mga 12. Magsisimula siguro kami ng mga 12:15 o 12:30. Sige, 12:30 pas, papanalangin ko kayo. Hanggang 1. Panalangin ka na naman manalangin. At patutunayan namin na walang imposible sa panalangin mo. Your prayers will never be in vain. Because the God who hears your prayer is our one true God. Amen? Di ba? Laging ganun. Hindi man namin kayo makasama physically, but you can join us spiritually. Tapos wala na sumama. Kasi pastor, papipray na lang daw. Si Pastor Park na lang, saka si Pastor Cheston, dalawa. Kasama naman nila kami, nandun ako sa kabilang side. Si Pastora Baby, tatlo kami. Nasaan yung mga kasama natin? Papipray na lang daw sila. Pero remember, iba-iba ang trabaho natin. Gusto ko iklaro sa inyo, iba-iba po ang trabaho natin. Meron po talaga para maghayag doon. Alam nga po, isama namin
Si Nanay Conchita, si Nanay Glo. Sino kakilala namin doon? Puro mga high school yun. Nagulat kayo, Mami Karing, oh yeah girl, kamusta na? Si Mami Karing pa yung magkaganon. Di ba? Si Tatay Lamar sabi, oh Brad, kamusta? Nag-handshake pa sila. We have our certain jobs. But panalangin ko kapatid, we plead to you, help us in praying or praying for us. Because your prayer really, really, really works. Amen. And we will show our testimony. Mga kapatid, hindi man namin ma-share ang buong Bible, but the testimony that we have, hello? And the testimony that we have, yan po yung isi-share po natin sa harapan ng maraming tao. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, hindi tayo magkalibel. Hindi kita tutulungan kasi hindi tayo magkalibel. Sino ka ba? Sino ka ba sa organizational chart namin? Di ba? Kung ganyan lang ang basa ng ating Panginoon, wala na siyang tinulungan sa atin. Kasi siya nasa pinakaibabaw ng organizational chart natin. Mga kapatid, gusto ko ipaalala sa inyo na wala pong mataas sa iglesyang ito kundi ang ating Panginoon. Tinawag niyo lang po kaming pastor dahil kami po yung nauna at itinalaga namin ang aming sarili bilang po mga mensahero ng ating Panginoon. At kailangan po talaga ng iglesyang ito ng liderato para po maging maayos din po ang church natin. Pero yung hierarchy, sabi sa inyo ni Pastora, minamandate ko kayo, ay mga kananayan, every Saturday magbigay kayo ng 500 sa akin. O, di ba? Tapos, mga after 3 months, nakano na siya, expedition na. Ni boss. Di ba? Hindi ka sa parking space niya. Di ba? O gusto ko kada papunta ako sa inyo, gusto ko may samgyup. Di ba? Kaya nga hindi tayo naniniwala doon sa mga over kung magpabigay ng ano. Hindi. Bakit? Kasi servant nga lang tayo. Kung servant ka, servant din ako. Ang trabaho mo yan. Ang trabaho ko to. Kung naiinggit kayo sa trabaho namin, you are welcome to join the pastoral. O tingin kayo sa akin, you are welcome to join the pastoral group. Sabi nila, kayo nilang pastor. Diba? Masarap po maging pastor, pero hindi po madali. Masarap po maging pastor, pero hindi po madali. Parang isang drummer, masarap po maging drummer, pero hindi po madali. Katulad po ng bukod dati pinagpapalang si Jared, masarap po maging multimedia, pero hindi rin po madali. Kasi napapansin nyo, yung panic, pag hindi tumatama yung lyrics, sa kanya napupunta po yun. Amen. Amen, Leon? Diba? So tayo, ano yung next, Kuya Andre? Ito, mga rason ng karamihan, I am just an attendee. Hindi ko kailangan mag-evangelize. Diyan lang naman ako, pupo lang ako dyan. Amen lang ako eh. Hindi pwedeng ganun. When you are here in the church, you are also a worker of God. Hindi mo pwede rason sa Panginoon, ma-attend lang ako. Eh paano pag nagka-second coming, ang tatanggapin ko na dito yung nagtatrabaho sa akin, hindi ko kailangan ng attendee. Laglag ka na. May 4 pa ko yan, Andre. Wala na. Diba? Attendee lang ako. Marami dito sa atin, laging umattend lang ako sa church na yan. Pansinin nyo pag sinabing may cell group, lumalabas lahat ng runner. Ha? Oo. Lumalabas lahat ng sinaing. Lumalabas lahat ng lulutuin. Sa cell group, kapatid, hindi yan para magpabigatan tayo. Kung diyan tayo nananalangin, alam nyo yan. Alam nyo na po yan. Na kami hindi namin pinukos para mabigatan kayo. Ang gusto namin is pare-parehas po tayong magaan ng buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi natin, may Bible, meron po tayong cell group mamaya, wag po tayo magmadali. Paano kami hindi magmamadali? Tagal mo mag-message, pastor. Nasisipa tuloy ako.
Diba? Nakita natin yung Jewish priest na naniniwala sa mga pamahiin. Nakita natin yung Levita na parang conscious sa kanyang estado sa buhay. Pero tignan natin yung last na character. The Good Samaritan. Pansinin niyo, siya lang yung merong adverb ba yan? Yung good. Adjective. Siya lang yung may adjective na good. Kasi tandaan natin, mga kapatid, ang Samaritano at that time, pakinggan nyo ha, kaya sinabi siyang Good Samaritan, ang Samaritano at that time, mga kapatid, ay hindi po sila tanggap sa society. The people of Samaria were of mix of Israelite. Sila po yung parang shared na lahi ng Israelita at ng Hentil. And foreign descents, so the Jewish people did not accept them as part of their Jewish community. Hindi sila tanggap. Kumbaga parang ano yan eh. Alam niyo ba yung Romano at Agripay sa Katoliko? Di ba? May Romano, may Agripay. Pag Agripay ka, hindi ka pwede maging Romano. Kung ano ka, yung ka lang. Sila yung mixed culture. Kunwari, si Jared, na in love sa isang babae, yung babae, isang Hintil, naging mag-asawa sila, may lumos na anak, Samaritano yon, mixed culture. At hindi sila tanggap. At pinakita po ng ating Panginoon sa storyang ito kung paano dapat tayo maging example sa ating testimony. Unang-una, ang Samaritana po ay mga rejected at that time. Are we rejected? Yes. Because we are all we are all sinners. Wala pong nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kung kilala niyo po si Charlie Kirk, sinasabi niya, I'm a sinner, but Jesus Christ saved me. As simple as that. Wala kang karapatang sabihing baguhin ng tao yung buhay niya kasi ikaw mismo makasalanan ka. Ako mismo makasalanan ako. Lahat tayo dito makasalanan tayo. Pero tignan mong ginawang example ng ating Panginoong Jesus. Gumamit siya ng isang taong rejected. Just to show that even if we are sinners, even if we don't carry the cross, even if we are not really believers of God, we can do good things. Amen ba? Ang mga hindi nga Kristiyano gumagawa na mabuti. Ano pa kaya yung mga Kristiyano? Kaya kung ikaw yung Kristiyanong lagi ka nakasimangot, baguhin mo na yung buhay mo. Gusto mo ba ipangalan sa'yo ng mga ka-brother mo? Ay, si Sister Simang. Diba? Simangot. Diba? Si Brother Simang, si Simang. Yung parang, pag dumadating sa church, parang laging pang pinagbabagsakan siya ng langit at lupa. Walang joy. Di ba? Pinakita dito ng ating Panginoon na yung Good Samaritan, hindi siya gumamit ng any excuse. Even though na hindi siya karapat-dapat, even though na-rejected siya, hindi siya gumamit na kahit anong excuse, but except pure love ang pinakita niya. Ano pong sabi sa verse? 33 na ata yun. Ngunit, may isang Samaritano naglalakbay at napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak, puti pa yung sugat, may alak. At ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay ng lalaki sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Sa palagay niyo, bakit walang identity yung tao? Yung taong ginulpi. Feeling niyo bakit? Or pwede kasi natin sabihin,
that the love is for all. There is no certain race. There's no certain standards in life. Kasi pag sinabi niya diyang isang pare, tinulungan yan kasi pare yan. Diba? Open lang. Nilapitan niya, binuhusan niya, inalagaan niya. The Samaritan guy cared for the wounded man. Yun yung letter A ko. He cared for the stranger. Diba? Inalagaan niya. Hindi niya kilala, stranger nga eh. Diba? Isang stranger, nakita niyo na ano dyan, walang excuse. Naawa ako. Bubuhusan ko na lang ng alak at langis, linisan ko lang yung sugat niya. Tapos sinakay niya sa asno. Ano po yung asno sa English? Donkey. Sinagay niya po sa kanyang donkey para po madala sa isang inn. At natapos ba doon? Basahin natin sa verse 33. Ay, 34 naman. Sa bahay panuluyan upang malagaan siya doon. Verse 35. Kinabukasan. Kasi normally, dapat tapos na eh. Nahugasan mo na, tatigyan mo na. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Makikita natin dito mga kapatid na he really cared. Ang sabi sa number 2, he made sure that the stranger will be okay. Dinala niya sa bahay panuluyan. At sabi nga po dito, yung dalawang pilak po na yon, ang katumbas po nun ay 2 buwang sahod. Kung ang sahod ni Pastor Mark ay 50,000, 100,000 po yun. Diba? 2 buwang sahod, isipin nyo. Hindi siya nagdalawang isip, wala siya sinabi. Binigay niya ng buong buo just to make sure na yung tao ay maaalagaan at mas magiging maayos. Ganun din dapat tayo. When Satan slays other people's dignity, may pinahirapan siya dahil sa kasalanang pinagawa niya. May mga nahulog sa kasalanan, broken family, early pregnancy, drugs. Hindi dapat natin sila pinababayaang, ay, ayoko, hindi ako nakikipag-usap sa adik. Ay, ayoko yan, mga pok-pok. No. Dapat tayo, we are ready for us to take care of them. Hindi mo alam ang katabi mo kung anong dinadanas niyan. Hindi mo alam, baka mamaya si sister ko, pinapalo yan ng nanay at tatay niya. Ngayon. Diba? Hindi natin alam na baka si Angel pala, pagdating sa school, ano pala yan? Punching bag. Hindi dapat natin sila nire-reject. Bakit? Kasi kailangan nila ng tulong mo. Katulad ng isang Samaritano. Both the Samaritan and us, we are both unaccepted. Amen. But we can do our best for us to become better Christians para ma-empower natin yung vision natin. Bakit na tumutulong? Kasi yan po ang vision ng church namin. Hindi po masamang sabihin yun. Diyan po dinadala ng church namin ang mga tao po na ninanais ng Panginoon na magbago. To become responsible. To become self-reliant. To be God-empowered. At kung titignan natin yung vision natin, it is all centering in the magnanimous name of our Lord Jesus Christ. Kaya wala tayong dapat ikahiya sa mission vision natin. Because our vision is the one telling us, anak, you're on the right path. Anak, you're on the right track. Kaya paglabas natin, pagpunta natin sa justice, kunwari, staff ka dyan, may alam akong paraan para makapasok kayo dyan. Share it unto us. Share nyo sa amin para malaman namin. Pas, pwede ka namin tulungan, magbibigay po ako ng, sige, magbibigay ako ng muna, pantulong lang sa inyo, baka may nauuhaw sa inyo, bibigay ako ng bottled water. You can help us. At marami tayong makakausap dyan. Hindi ko sinasabing magiging perfecto ang pag-evangelize natin.
But if God wants us to evangelize in the midst of many people, just like our forefathers did, we will do it. We will do it. We will show them our testimony because our testimony comes from our Lord Jesus Christ. Hindi importante, mga kapatid, kung ang testimony noon ay sablay, okay lang yan. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano ka noon. Ang tinitignan ng Diyos is kung ano ka ngayon. Anong pinagbago mo noon sa ngayon? Sino ka na ba noon at sino ka ngayon? At kung mananatili ka pa rin sa pagiging Levita at pagiging Jewish priest, wala pong mangyayari sa atin. So we need to have an impact with our testimony because our testimony will tell who our God is. Whether in your group, whether in your class, in your section, in your work, kailangan nating magningning because the Lord tells us for us to shine. Ano sabi sa verse 37? May pa ba yan? Wala na. He cared, so He loved the stranger more. Minahal niya yung stranger. Kasi para gumastos ka ng 2 buwang sahod. Diba? Ano sabi sa verse 37? Ang taong, sa verse 36, 36, sorry. Sabi niya, at nagtanong si Jesus, eto na, tinanong na ni Jesus. Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? Hinarang ng tulisan. Ano sabi? Ang taong tumulong sa kanya. Tayo ba yun? Tayo ba yung taong tutulong? O tayo yung taong mambabaliwala? It is not for you to answer me, but for you to answer God. Talubasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. It is a challenge for us, mga kapatid, na yung pinagagawa sa atin ng Panginoon kung anong ginawa ng Samaritano. Huwag mong isipin kung sino yung Samaritano noon. Ang isipin mo yung ginawa ng Samaritano na magkaroon ng parang okay sa ating Panginoon. Kasi ano man ang pinagdaanan mo noon, masakit man, nahirapan ka noon, dumaan ka man sa sobrang hirap. Pero ngayon, ang importante, meron kang Diyos na inaalagaan. Meron kang Diyos na sinasamba. At may Diyos na mag-e-empower sa'yo because to be responsible, self-reliant, and God-empowered church, ang vision po natin. Para po magkaroon tayo ng mga fervent, committed Christians. Ay, hindi pala. Develop and faithful Christians. At para po dumami ng church natin. Amen? Amen ba? Napakapalad po natin. Kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Bo, natawa lang ako. Sabi nga, hindi makakabili ng masarap na tulog. Hindi mo mabili mo man ng masarap na tulugan, pero hindi ka makakabili ng masarap na tulog. Tingnan mo yung katabi mo, natutulog na, nasa upuan lang yan. Tulog na tulog yan. Kasi alam niya in the first place na dapat alam ninyo yung trabaho ninyo bago pa lang maglinggo. Let us all stand up. Mic check. Kaya ngayon kapatid, ang hamon po sa atin is for us to see at makita natin mga kapatid
that we are just like the Good Samaritan. Even though we are rejected, even though na hindi tayo karapat-dapat, but we can be a part of God's ministry. Amen ba? Habang lahat po tayo nakapikit, I ask for you people, for you to pray. Kung yan ang linyahan na gusto mong tahakin katulad ng Good Samaritan, then let's help one another. Kung Levita ka pa o Jewish priest ka pa, you can change heart. You can always be the Good Samaritan. Huwag mo tignan yung nasa paligid mo. Ang importante ngayon, kapatid, ikaw at ang Diyos. Kasi kung lagi lang tayo titingin sa mga kapitbahay natin at mag-fail tayo, hindi po tayo makakausad. That's why we need to share our life, or we need to share our life or the vision when it comes with our testimony. Come on, you pray. Kung may mali ka man nagawa, ayusin ng Diyos yung testimony mo. At kung alam ng Diyos na may mali kang ginawa, you can raise up your hand. Alam ng Diyos, kapatid, kung sino ka. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung ginawa mo. Na dapat may nagawa ka pero wala kang ginawa. Na dapat napigilan mo pero hindi ka nagpapigil. Lord, you see the people raising up their hands, acknowledging that they are wrong, acknowledging that they should have done better in front of you. But just like the Samaritan man, Lord, hindi niya inisip na hindi siya karapat-dapat. But pagkos ginawa niya yung tamang bagay para ma-share niya ang kabutihan mo sa ibang tao. May our life be centered upon you. At kung nahihirapan man kami, Panginoon, dahil sa mga task na nasa amin, dahil, Panginoon, sa fame na nakukuha namin, dahil, Panginoon, sa pera na natatanggap namin, ayusin mo, Panginoon, ang buhay namin. Nang sa gayon ay malaya kami makakapagpurit, makapagsasamba sa iyo. It's not always about the money. It is always about the giver of the money. Even Satan can bless you. Just for you, papalayo ka lang sa Diyos. But God knows how to bless you more and more and more and more. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. At nawa, Lord, this might be a wake-up call for us. For us to go ye and make disciples of all nations. Hindi namin kinikare kung sila man ay mas mataas sa pinag-aralan sa amin. Wala kaming pakialam, Panginoon, kung sila man ay mas mayaman sa amin. All we care is that you told us something to do. And as we promise, we will do it. To you we give all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen.